And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na ang pinakamainit na pasabog natin mga kapatid. Nako, Senator Amy Marcos mga kababayan, nadulas po sa isang interview. At eto mga kapatid tama nga talaga mga kababayan yung aking hinala, no, na kung saan mga kapatid, eto ang si Amy Marcos ang nasa likod, no, ng biglaang pagkasibak ni General Torre. Dahil ayon dito kay Amy mga kababayan, sinagasaan daw kasi ni Torre mga kapatid itong kanyang bata na si Nartates. At ito pa mga kababayan, ewan ko kung totoo to General Torre daw mga kapatid, tatakbo daw po sa 2028. Kaya sobrang nataranta po mga kababayan itong kampo ng mga Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin po natin itong interview na ito mga kapatid kung saan nadulas po si Amy Marcos dito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Ma'am, reaction lang doon sa pagkaka-relieve kay General Torre, effective immediately. Well, sabihin ko na, nagka-enkwentro ako dito Kasi pinagpipilitan niya na makita-kita at makipaghalubilo sa mga senador. Nagka-enkwentro daw sila mga kapatid ni General Torre dyan sa Senado. Dahil nga, itong si General Torre yata mga babae, nagpunta dyan para mag-courtesy call sa mga senador. Malay natin, may imumungkahi ng batas itong si General Torre. Kanya nga lang mga kababayan, during that time mga kapatid, itong si Amy Marcos, mainit daw itong kanyang ulo. Ito, pakinggan nyo. Na makita-kita at makipaghalubilo sa mga senador. Inaantay ko na umalis siya kasi mainit ang ulo ko nun mainit daw ang kanyang ulo mga kapatid. Bakit mainit ang kanyang ulo mga kababayan? Eto, pakinggan nyo. At ang pagkaalam ko, na-demote si Nartates at yung Bapang General na Ilocano. Eto mga kapatid, mainit ang ulo niya noong mabalitaan niya mga kababayan na na-demote daw itong si Nartates at mga kasamahan nitong general na Ilocano. Kaya mainit ang ulo ni Amy Marcos noong makita niya sa loob ng Senado itong si General Torre. And eto mga kapatid, ang mga susunod na sasabihin ni Amy dito ay klarong-klaro mga kababayan na sila talaga ang may pakana mga kapatid sa biglaang pagkasibak ni General Torre. Pagkaalam ko, na-demote si Nartates at yung Bapang General na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya so dumaing pala, matapos i-demote ni General Torre mga kapatid itong si Nartates, kasama yung mga kasamahan niyang general na Ilocano, dumaing kay Amy Marcos. At gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kapatid, amo po ni Nartates mga kababayan itong si Amy Marcos. Sa madaling sabi, bata niya mga kapatid itong si Nartates. So matapos i-demote ni Torre itong si Nartates kasama yung mga iba pang mga generals mga kababayan na Ilocano, lumapit si Nartates kay Amy Marcos at humingi ng tulong mga kababayan. Ito, pakinggan nyo. Yung Bapang General na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Ito mga kapatid. During that time, mga kababayan na nandyan si General Torre sa loob ng Senado, na-recall sa isip ni Amy yung hinaing nila Nartates mga kapatid na kung saan dinimut nga daw ni General Torre. Ayun, nung makita niya si Torre sa loob ng Senado mga kababayan, uminit yung kanyang ulo at inaantay daw niya mga kapatid na umalis itong si General Torre. Ngayon mga kababayan, kinompronta ni Amy si Torre. Ikaw Torre hindi maganda yung ginagawa mo. Dinemote mo yung bata ko. Sinagasaan mo ang bata ko. Magdahan-dahan ka. Kasi may balik yan. Sa kanya mismo nanggaling mga kapatid yung banta kay General Torre.
Oh. So bago nangyari itong pagsibak kay General Torre ng biglaan, mga kababayan, meron pala silang encounter ni Amy Marcos. Na kung saan, mga kapatid, no, kinumpronta itong si General Torre ni Amy at pinagbantaan pa. Dahil nga, mga kababayan, sinagasaan daw ni General Torre itong si Nar Tates. No, noong i-demote ito ni General Torre. Ulitin natin. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Di ba? Sa kanya mismo, mga kapatid, nang galing yung banta kay General Torre. Oh. So, sa madaling sabi, mga kababayan, si Amy talaga, no, ang isa sa nasa likod, mga kapatid, no, nitong biglaang pagkasibak ni General Torre. Oh, kumbaga, mga kababayan, niresbakan ni Amy itong si Nar Tates at pinasibak nila si Torre. O ngayon, sino ba ang PNP chief, mga kapatid? Oh, 'di ba si Nar Tates? 'Di ba si Nar Tates, mga kababayan? Oh, sa madaling sabi, mga kapatid, planado talaga, no, itong pagpasibak ng biglaan kay General Torre. Pwede natin sabihin, mga kababayan, na biktima po ng pamumulitika itong si General Torre. Dahil sinagasaan niya, mga kapatid, itong bata ni Amy, kaya nasibak siya, mga kababayan. And madali lang gawin ni Amy yan, mga kapatid. Bakit kamo? Amo ni General Torre kasi, mga kababayan, itong si John Vic Rimulya, na kung saan nagkaroon din sila ng conflict, mga kapatid. No? So, noong nag-usap siguro si Amy at itong si John Vic Rimulya, mga kababayan, nagkasundo talaga sila. Ganun ba? Sinagasaan pala niya yung kwan mo insan, no? Sinagasaan pala niya yung bata mo. Ako nga rin ayaw akong sundin ni Torre, no? Nagmamatigas si Torre sa akin ayaw sumaludo Sibakin na natin yan. Sibak si Torre, mga kapatid. 'Di ba? Balikan nyo yung mga nakaraang araw, yung mga nakaraang mga linggo, mga kapatid. No? 'Di ba? Putok na putok yung issue between Torre and Rimulya, no? Na kung saan may namumuong hidwaan hanggang sa umabot na, mga kababayan, no, sa punto na lahat ng pina-demote ni lahat ng mga ni-rank down ni Torre, mga kapatid, no, ay binalik nila, no, nila Rimulya sa dati nilang mga posisyon. Oh, tingnan niyo, mga kababayan. Balikan niyo yung mga nangyaring yun, mga kapatid, at doon niyo makikita na talagang nagkakainitan na itong si Rimulya at si Torre. Sa madaling sabi, mga kapatid, planado ang pagsibak kay Torre. Pinagkaisahan siya, mga kababayan, nitong magpinsan na ito, itong si Rimulya at itong si Amy Marcos. Di ba? Ngayon, sasabihin nyo, no, may plano daw si PBBM na may ibang plano daw si PBBM para kay General Torre. Well, wala naman akong problema doon no? Kung i-promote nila, no, bilang head ng NBI itong si General Torre, wala naman tayong problema doon Ang problema dito, mga kapatid, is yung sistema ng pamumulitika. Kung saan, no, dahil sinagasaan ni Torre itong bata ni Amy, no, dahil sa sistema ng pamumulitika, mga kababayan, nasibak si Torre. Kumbaga, walang due process, mga kapatid, no, na nangyari dito sa biglaang pagkasibak ni General Torre. Dahil lang po yun, mga kababayan, sa sinagasaan niya ang bata ni Amy Marcos. At the same time, ito din si Torre at si Rimulya ay meron ding hidwaan. Oh, yun yan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit sinibak si Torre. Hindi dahil sa palpak yung kanyang pagiging PNP chief. 'Di ba? Wala doon, hindi doon ang problema. That's why magpahanggang ngayon maraming mga pulis ang nakikisimpatya kay General Torre. Kasi nga
hindi dumaan sa tamang proseso yung pagsibak, mga kapatid, kay Torre. Dinaan po sa pamumulitika, mga kababayan, itong pagkasibak ni General Torre, mga kapatid. At dahil lang po yun, mga kababayan, sa sinagasaan niya ang bata ni Aimee. Kaya trinetin siya ni Aimee, mga kapatid. Oh, ikaw sinagasaan mo yung bata ko. Hindi maganda yung ginagawa mo, General. No? Magdahan-dahan ka. No? May balik sa'yo yan. Di ba? Tuloy. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At Hindi daw niya alam, mga kapatid, na magdidilang anghel daw siya. Oh. Sinong pinagluloko mo, Aimee? Di ba? Sinong pinagluloko mo? Kami? Sa tingin mo, maniniwala kami na kumbaga, coincidence lang yung nangyaring bigla ang pagsibak kay Torre? Oh. Do you think tatanggapin yan, no, ng mga Pilipino na nagkataon lang, no, yung threats na binitawan mo sa kanya sa nangyari ngayon kay General Torre? Hindi nagkataon yun, no? Pinagkaisahan nyo si General Torre. Dahil kayong magpinsan, parehas kayong agrabyado dito kay General Torre. Oh. Yun. Hindi yan hindi ka nagdilang anghel. Hindi ka nagdilang anghel. Pinagplanuhan nyo talagang dalawa itong si General Torre. Kaya nasibak yung tao. Oh. Ganon kadumi, mga kapatid, no? Ang sistema ng politika ng ating bansa. Oh. Biruin nyo, mga kababayan. Isang magaling, magiting na opisyal, no? Sinibak dahil sa pamumulitika. Sabi ko sa inyo itong si Remulla, itong si Aimee Marcos, mga kapatid, sila talaga yung nasa likod, mga kababayan, no? Dito po sa biglaang pagkasibak ni General Torre. Kay Aimee na nanggaling mismo, mga kapatid. No? Balikan nyo itong balita ng News 5, mga kababayan. No? Maririnig nyo po, mga kapatid, na tahasang sinabi ito ni Aimee sa harap ng kanyang biglaang interview. Kasi nga, hiningian sila lahat Itong mga senador na to, hiningian po ng opinion ng mga taga-media. Kung ano ba ang kanilang opinion, no, dito sa biglaang pagkasibak kay General Torre. Pero, mga kababayan, naiiba itong interview na ito ni Aimee dahil nadulas talaga, mga kapatid, si Aimee Marcos dito at umamin. Oh. Hindi na mahirap intindihin yun, mga kapatid, yung kanyang sinabi kay Torre. Yun na yun, mga kababayan. At hindi nga nagtagal, mga kapatid, at binalikan nila si Torre. Oh. Nasibak ang yung tao. Do you think, mga kapatid? No. Coincidence lang yung threats na binitawan ni Aimee kay Torre? No. Planado talaga, mga kababayan. At ginamit lang din nila. Ako, naniniwala ako na ewan ko kung sino yung lintik na nagkumbinsi kay PBBM para sibakin si Torre, no? Kaya ang nanggaling sa Malacanang yung kautusan, no, dito sa pagsibak ni General Torre. Oh, siguro dinimonyo nila si PBBM, ito insan itong PNP chief mo, parang kung umasta akala mo mas nakakataas pa siya sa iyo. Bigla na lang nagdidesisyon kung sino yung mga i-demote niya, no? Kung sino yung mga ira-rank down niya, kung sino yung mga iaangat niya yung ranggo. Oh, di ka ba dito naaalarma, insan? Oh, baka mga ganong pangdidemonyo, mga kababayan, yung ginawa nila kay President Marcos. Kaya dahil sobrang stress ng Pangulo, hindi na nakapag-isip ng maayos, kasi nga meron siyang binabalikan dito mga issue sa mga flood control na kinurap ng mga buhayang senador at congressman yung pondo, no? Siguro hindi niya masyadong na-digest sa isip niya, no, yung sinasabi nitong ni Remulla, 'di ba? Kaya sige, kuha niyo na lang 'yan. Dispatchan niyo na lang si Torre, 'di ba? Sibakin niyo na lang.
Kaya ako mga kapatid, hindi ako kumakagat doon sa sinasabi ng iba na ipopromote daw si Torre, mga kababayan, as head ng NBI. No. Ayaw kong kagatin yun mga kapatid dahil dito sa pagkasibak ni General Torre, mga kababayan, lantaran po mga kapatid. No. Yung pamumulitika. Pamumulitika talaga ang dahilan mga kababayan kung bakit sinibak si Torre. Umamin na si Aimee. Mababalik pa ba yan? Sa kanya na mismo nanggaling. Siya ang unang nagbanta kay General Torre. At ngayon mga kapatid, eto nga, nagkatotoo itong kanyang banta kay General Torre. Si Nartates at yung Bapang General na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Wala kang alam pa, ha? Kutsa. Ay, nako, Aimee. Meron ba magnanakaw na aamin mga kapatid? Doon sa mga isiniwalat ni Maharlika, no? Na di umano, ikaw yung nagbigay kay Maharlika ng mga malalaswang larawan ni First Lady. Aaminin mo kaya yon? Siyempre hindi, di ba? I-deny mo yun. Tapos ngayon gusto mo maniwala kami sa'yo dito na di umano, hindi mo alam, no? Itong nangyari kay General Torre na kung saan bigla ang sinibak. Huwag kami Aimee, no? Hindi kami pinanganak kahapon. 'Di ba? Klarong-klaro na eh. Bago ka pa nagpa-interview, nahulaan ko na eh. Nahulaan ko na eh na isa ka sa nasa likod ng pagkasibak kay General Torre. 'Di ba? Win-win situation to mga kapatid para kila Aimee Marcos. Kasi nga, safety na sila Bongo. No? Si Bongo, si Bato, safety na sila mga kababayan. No? Dahil panigurado mga kapatid, itong si Nartates mga kababayan, hindi po talaga nito i-execute itong warrant na dadalhin ng Interpol galing sa ICC pag dumating dito yan sa Pilipinas. May utang na loob siya kay Aimee Marcos eh. 'Di ba? May utang na loob siya kay Aimee Marcos mga kababayan. Kaya pag dumating yan, no, kailangan talagang i-disregard yan mga kapatid ni Nartates. Kasi pag sinuway niya mga kababayan, no, itong kanyang kaibigan na si Aimee Marcos, hindi na siya makakahingi ng tulong sa susunod. Di ba mga kapatid? Kailangan talagang kumapit ni Nartates dito kay Aimee. Tsaka hindi na basta-basta yung utang na loob ni Nartates mga kapatid dito kay Aimee. Dahil ngayon mga kababayan, nakuha po ni Nartates yung pinakamataas na posisyon sa PNP. Nakuha niya mga kapatid. No? PNP chief na siya ngayon. Biruin mo kung gaano kabigat yung utang na loob niya kay Aimee Marcos mga kababayan. Kaya ako naniniwala ako mga kapatid at sina-challenge ko itong si PNP Chief Nartates. No? Patunayan mo na mali yung mga opinion namin laban sa iyo. No? Patunayan mo sa pamamagitan ng pag-execute mo dito sa mga warrant of arrest ni Bato at ni Bongo, pag hinati dito yan ng Interpol. Pag hindi mo kayang i-execute yan, ibig sabihin yan PNP chief, no? Wala ka talagang kwenta. Yun lang yun. Kung si Torre nagawa yan, walang rason para hindi mo magawa yan. Diba? Kasi nga, Interpol naman eh. No? Connected ang Pilipinas sa Interpol, sa ICC, wala tayong jurisdiction. Pero mga kababayan, sa Interpol po, may jurisdiction po, mga kapatid, ang Interpol dito sa loob ng ating bansa. So, gaya ng ginawa doon kay former President Duterte, ginamit nila ang Interpol mga kapatid para ma-serve dito yung warrant, 'di ba? Ngayon pag hindi yan, tawag dito, hindi yan sinerve ni Nartates dito sa mga dito kay Bato at kay Bongo, ibig sabihin mga kababayan, wala talaga siyang kwenta. Kasi ako naniniwala talaga ako mga kapatid na hindi gagawin ni Nartates yan.
No? Isa yan sa purpose kung bakit siya yung inilagay dyan as PNP chief. Isa yan sa purpose, mga kababayan. Para proteksyonan si Bato at si Bongo. Pasabi-sabi pa si Amy, oh. Hindi daw niya alam, mga kabatid. Do you think, mga kababayan, no? Mabibilog niya ang utak ng mga Pilipino. Umamin ka na eh, no? Babawiin mo pa? Oh. Ano ka, manghuhula? No? Ikaw ba sino ba yung tawag no? Yung Madam, ano bang tawag nila doon? Nahulaan mo lang, no? Nagkataon lang. Oh, na binantaan mo si Torre at nangyari nga ngayon. Hindi yan lahat coincidence, Amy. No? Planado yung dalawa yan ni Remulla. Kasi ako naniniwala ako kadikit nito si Remulla, mga kababayan. Kay Romualdez lang naman galito eh. 'Di ba? Kay Romualdez lang galito, pero pagdating dito kila Remulla, mga kababayan, malakas yan. Oh. Ay nako, kawawa talaga si Torre, mga kapatid, ano? Biruin niyo, pinagpiestahan siya ngayon. No, nito mga vloggers na mga DDS. Oh, siya ang laman ng content ngayon, mga kababayan, nito mga vloggers na mga DDS. At puro pa panglalait, mga kapatid. No, puro pang babalahura po sa pagkatao ni General Torre yung kanilang mga pinagsasabi ngayon sa kanilang mga vlog. Oh, biruin niyo, mga kababayan, no? Dahil lang sa pamumulitika, 'di ba? Nasira ang reputasyon ni General Torre. Kawawa yung tao. Bilang anghel ako at nagpapaumanhin ako. Wala akong Hindi ka nagdilang anghel, nagdilang demonyo ka, animal. 'Di ba? Nagdilang demonyo ka, Amy. Huwag mo nang idama yung mga anghel, no? Kasi kung may anghel lang diyan, baka tinampal ka na sa muka. No? Baka yung baba mo eh di ba? Baka pag tinampal ng anghel yung baba mo eh, mabangasan yan. Nagdilang anghel daw siya, mga kabatid. Nagdilang demonyo ka. O, paano ka magdidilang anghel? Yung kakampi mo, puro mga demonyo. Huwag mo nga kaming pinagluloko, Amy. alam, magiging bilang anghel ako at nagpapaumanhin ako. Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayo lahat. Boss na si John Vic. At ikalawa, masyadong Yun talaga yun, mga kapatid, no? Ang tawag nito. Ang issue ni John Vic at ni Torre. Dahil nga basta-basta na lang nagdidesisyon daw itong si General Torre. No, and it so happened, mga kapatid, na nasagasaan ni General Torre itong bata ni Amy, na kung saan dumaing sa kanya nang hingi ng tulong. Umiiyak na parang bata. Mami Amy, tulungan mo naman kami. Bakit ganito yung ginawa sa amin? Sabi siguro ni Amy, mga kababayan, ako na ang bahala. No, tinawagan siguro agad si John Vic. Oh, insan, ano ba tong bata mo? Oh. Hindi sinisino yung mga dinidemote niya. No? Itong mga inaano niya, mga tawag ito, pinaparank down niya, o ano bang term doon? Hindi niya sinisino kung kaninong bata yan O, yung bata ko, si Nartatis, umiiyak sa akin dito ngayon, no? Dinemote. Sinagasaan ng ng bata mo. Okay. Siguro si Remulla, sabi din ni Remulla siguro, mga babayan, ako nga insan hindi nga sinusunod niyan eh. Oh. Yan ang plano natin dito, insan. Tanong si Amy siguro, anong plano natin dito? Si Bakin. Oh, siyempre si Amy humingi ng pabor, baka pwede insan si Nartatis lang ilagay mo bilang PNP chief. Oh. Kasi pangalawa naman ito kay Torre. 'Di ba? Magaling naman 'to insan, no? Talagang garantisado yung trabaho nito dahil nasubukan ko na ito dito sa Ilocos. Oh, bata ko 'to, talagang alagang-alaga ko 'to, masunuring aso 'to, insan. Ayun, mga kapatid, nakuha ni
Ay nako, Diyos ko po. 'Di ba? Napakadumi ng ating politika mga kapatid ano dito sa ating bansa. Hmm. Kasi alam nyo, ganito lang kasimple yan eh. Kung meron naman talagang pagkakamali si Torre, pwede naman sana nilang sitahin. Oh. Pwede naman nilang sitahin mga kapatid, kausapin na General, baka nakakalimutan mo. No, hindi lang ikaw dapat ang nagdidesisyon kung sino yung mga i-demote mo diyan, sino yung papataasin mo yung rango. Hindi ikaw dapat nagbibigay ng final decision niya na general. No, dapat i-consider mo rin kami. 'Di ba? Kanya nga lang mga kapatid, kinain sila ng inggit kay Torre. Kinain sila ng inggit. Nagkasulsulan, kaya ayun. 'Di ba? Tuloy. Maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. Eto mga kapatid, nag-iingay daw at maugong, no? Itong mga sinasabi ng classmate daw ni General Torre na may tendency daw tatakbo si General Torre na presidente o vice-presidente mga kapatid sa 2028. Kaya sila ay may mga kababayan nataranta. Oy, delikado to May plano pa naman akong tumakbong vice-presidente. Oh, 'di ba? May plano pa naman akong tatakbo na vice-presidente sa 2028 tapos itong si Torre tatakbo. Hindi pwede 'yan, delikado 'yan. No? Baka mamaya niyan matalo pa ako niyan. Oh. 'Di ba mga kababayan? Na-threaten sila mga kapatid dito sa mga usap-usapan di umano natatakbo itong si General Torre na presidente o vice-presidente sa 2028. Kaya noong nalaman nila yan mga kababayan, sinira nila itong reputasyon ni General Torre. Oh. 'Di ba mga kababayan? Kasi pag PNP chief kasi si General Torre mga kapatid, lapitin siya ng media. No? Dahil siyempre mga kababayan, buong organisasyon po yan. Sobrang dami ng mga pulis natin sa buong Pilipinas. No? Talagang naka-highlight lagi itong si General Torre. At siyempre mga kababayan, ang inaayawan nila dyan is itong reforma na ginagawa ni General Torre mga kapatid sa hanay ng PNP na kung saan mga kababayan, nakakakuha po ito ngayon ng atensyon mula sa taong bayan. Oh. Ngayon, na-trigger sila dyan mga kapatid. Dahil siyempre, habang patuloy yung reforma sa PNP ngayon, mas lalong nakikilala itong si General Torre mga kababayan. Kasi nga, before mga kababayan, iba ang tingin ng mga tao sa mga pulis natin. Nakakatakot or natatakot sila mga kababayan dito sa mga pulis. Matapos po yung ginawang kabulastugan ni Digong sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngayon, binabago ni Torre. Pinapaganda niya ang imahe mga kapatid ng mga pulis na kung saan tinanggap po ito ng taong bayan. At lalo pang humanga ang mga tao, mga kababayan, doon sa mga ginawa ni Torre noon na kung saan nga napakulong niya itong si Kibuloy at itong si Digong. Doon pa lang mga kapatid, nakakuha na po ng maraming atensyon itong si General Torre sa mga kababayan nating mga Pilipino. At commended siya mga kababayan sa majority ng mga Pilipino. Kahit sa ang comment section kayo ngayon tumingin mga kapatid, marami po ang nakikisimpatya kay General Torre. Ngayon mga kababayan, matapos nilang marinig itong mga tawag nito, mga pinagsasabi ng mga kaalyado ni General Torre na ito nga may plano daw tumakbo na presidente o vice-presidente by 2028. Na-trigger, nataranta itong sila Amy Marcos mga kapatid. Hindi pwede talaga yan. Pag tuloy-tuloy yung popularity ni Torre, talagang lalakas mga kapatid, yung suporta ng taong bayan sa kanya. At baka matalo ni Torre mga kapatid
itong si Amy Marcos kasi balita ko mga kababayan, may plano para daw itong tumakbo bilang vice presidente ha. Balita pa lang naman, no? Nagbabasa kasi ako minsan mga kabatid ng tawag nito, Reddit. At ayun na nga, no? Ito daw si Amy, no? Kaya daw puro papogi ito ngayon, no? Puro daw propaganda yung ginagawa niya ngayon diyan sa Senado dahil gusto daw makakuha nito mga kabatid ng popularity. Dahil may plano di umano daw ito na tumakbo bilang vice presidente ni Sara. Ewan ko lang kung papayag si Padilla dyan, mga kababayan ha. Dahil sa pagkakaalam ko, no, naunang plano ni Panelo noon mga kabatid is si Padilla daw gagawing vice presidente ni Sara. Oh, tapos ngayon, itong si Amy may plano din mga kababayan. No, ewan ko kung ano ang mangyayari dyan. Kasi nga, labo-labo na ngayon ang Duterte Black mga kabatid. No, itong si Bongo may plano din doon tumakbo bilang presidente sa 2028. Oh, kalat na kalat na rin yung balita na yan. And narinig ko yung mga kapatid sa Reddit din. No, kasi nagbabasa tayo minsan ng Reddit mga kababayan eh. Tapos ito nga si Amy. Nako mga kababayan. Kaya talo sila no pagdating naman sa popularity mga kapatid, no at track record, behind sila. No, itong si Bongo, itong si Padilla, itong si Amy, behind talaga sila kay Torre mga kababayan. Kung sakaling totohanin ni General Torre na tatakbo siya sa 2028 sa dalawang posisyon na yan. It's either presidente or vice presidente. Diba? Talo sila mga kababayan dahil sila po nakilala na po mga kapatid na maraming kabulasugang ginawa no dito sa ating bansa. Oh, nakilala na silang kakampi sila ng isang magnanakaw na opisyal ng ating gobyerno. 'Di ba? So diyan pa lang wala na posible talaga silang matabla ni General Torre mga kapatid pagka nakabangga nila yan sa 2028. Kaya ngayon pa lang sinira na nila itong mga ginagawa ni General Torre mga kapatid para alam mo 'yun mawalan ng tiwala ang taong bayan kay General Torre. Ang hindi nila na-anticipate mga kababayan, itong ginawa nila ngayon kay Torre na kung saan mga kapatid sinabotahe po nila ang posisyon ni Torre. Ito talaga ang pinaka-highlight ngayon sa buong karir ni General Torre. Ito na mga kapatid ang tumatatak ngayon sa utak ng mga Pilipino na magaling yan si General Torre. Kanya nga lang na politika kaya nasibak as PNP chief. Oh, kala nyo matatalo nyo si Torre. Eto, no. Maraming mga Pilipino ngayon ang nag-extend ng kanilang suporta kay General Torre at talagang nadismaya sila. Oh. May nabasa pa nga ako mga kapatid. Bakit daw yung taong maganda naman yung ginagawang pagserbisyo sa taong bayan? Bakit daw ito yung sinibak? Bakit daw mga kapatid itong mga corrupt na mga sekretary ng ahensya ng gobyerno na may bahid ng corruption, bakit hindi daw nasibak? Oh. Meron din ako nabasa mga babayan na dapat daw si Remulla ang sinibak, hindi si Torre. Oh, magbasa kayo ng mga comment section ngayon mga kapatid patungkol dito sa nangyaring biglaang pagsibak kay General Torre. Halos lahat ng simpatya na kay Torre mga kapatid. Maliban na lang dito sa mga DDS mga kababayan. No? Kasi alam naman natin na hindi talaga makikisimpatya yan dito kay General Torre. Pero the rest mga kapatid, basahin nyo. No? Lahat pabor kay General Torre. Kaya itong sila Amy, walang-wala to mga kababayan sa 2028 pag tinapatan ito ni General Torre. Wala kayo sa akin mga kapatid. No? Sila may bahid na ng katarantaduhan mga kapatid. Oh, si General Torre mga kababayan, puro magaganda po yung kanyang track record mga kapatid. Oh. Kanina may napanood ako itong kapatid ni Banatbay na si sino ba to? Coach Ole. Oh. Parang piniframe nila mga kapatid na puro daw illegal ang ginagawa ni Torre. Illegal daw yung pagpakulong niya, kay tawag dito kay Kibuloy, illegal daw yung pagkidnap nila kay tawag dito kay President Duterte, kay former President Duterte. Parang ganoon yung pinapakita nila ngayon sa kanilang mga viewers.
no, na lahat ng ginawa ni Torre is illegal. 'Di ba? Pero ang totoo mga kababayan, legal po 'yun. Walang kinidnap, no? Hindi po totoong kinidnap ni Torre itong si tawag dito, itong si Digong. Kasi nga mga kababayan, may warrant eh. Saka nakakita, may warrant mga kababayan, tapos sasabihin nyo, kidnapping? Bobo ka ba? Oh. Pero ganun pa man, walang panama yan mga kapatid, no? Dito kay General Torre. Hindi nila matitibag, no, itong track record mga kababayan ng dating PNP chief. Matibay na yan mga kapatid. Doon pa lang sa point na pinakulong niya si Duterte at si Kibuloy, no, na bigating mga kriminal mga kababayan. Nako, mahirap nang tibagin yon. Oh, paano na lang kaya kung hindi siya nasibak, no? Talagang itong si Bato at si Bongo mga kababayan magiging kumbaga maidadagdag ito sa track record mga kapatid ni General Torre. Di ba? Yan talaga yun mga kababayan. Oh, kaya nga lang wala eh. Napolitika mga kapatid kaya natanggal. Pero kung sabihin mo na alam mo yan, nagka-violation, gumawa ng masama, gumawa ng katarantaduhan as PNP chief, walang ganong record si Torre mga kababayan. Kaya itong sila Aimee, takot na takot mga kapatid, masapawan ni General Torre sa 2028. Tuloy. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente. Insecure lang kayo. Insecure lang talaga kayo dahil kayo puro katarantaduhan, nabubulol ako. Puro katarantaduhan yung mga record nyo. However, itong si Torre puro magaganda, no, yung nakasulat sa kanyang track record. Kaya kayo ngayon natataranta kayo dahil alam nyo mabigat na kalaban si Torre sa 2028. Kung sakali man totoo, no, yung pinangangalandakan nitong mga kabaro ni General Torre na tatakbo nga daw bilang vice presidente or presidente. 'Di ba? Threaten kayo eh, no? Threaten kayo dito sa track record ni General Torre. Tuloy. Sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang epal. Kaya parang Kung may epal man dyan, Aimee, ikaw yun. Ikaw yun. Di ba? Pakialam mo ba kung anong plano ni General Torre sa 2028? Di ba? Ano ba pakialam nyo? Oh, bakit binabanggit mo yan sa interview mo dyan? Ibig sabihin, dahil binabanggit mo dyan, no, sa nasabing interview na yan, ang ibig sabihin, Senator Aimee, natitreaten talaga kayo kay General Torre. Simple as that. Natitreaten kayo. Kaya hina-highlight mo yan ngayon sa nasabing interview na yan. Inggit na inggit kayo. Dahil alam nyo, masasapawan kayo ni Torre pag tumakbo yan sa 2028. Oh, ganun lang yun. Talay. inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang-aabuso. Pang-aabuso? Huwag ng ina mo. May nadidinig na pang-aabuso, no? Galing patungkol dito kay General Torre. Oh. Saan mo nakuha 'yan? Oh, asan ebidensya mo? Oh. 'Di ba? Dapat maglabas ka ng ebidensya. No? Kung wala kang mailabas sa ebidensya, paninira mo lang 'yan. Kailan pa naging abusador, no? Abusador. Sa Bisayan eh. Kailan pa naging maabuso itong si General Torre, no? As PNP chief. Sino yung mga inabuso niya na sinasabi mo, Aimee? Huwag nang inanto mga kapatid, ano? Gumagawa ng kwento mga kababayan. Pakinggan nyo. Ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang-aabuso. Pang-aabuso? Sino ba inabuso niya? Si Duterte? No? Pang-aabuso na ba yon? Oh. Mga kababayan, no? Gumagawa ng kwento si Aimee. No? Dito pa lang mga kapatid sa interviewing ito kung saan nadulas po siya mga kababayan,
Dito pa lang makikita mo na, no? Yung mga sinasabi niya dito laban kay Torre, mga kapatid, talagang may halong paninira at pamumulitika. Oh. 'Di ba? Pang-aabuso daw oh. Saan mo kinuha 'yan? Ha? Babalina. Paano mo nasabing may pang-aabuso? At sino ang inabuso? Si Digong? Si Kibuloy? Inabuso ba yung mga yon? Oh. Sang katutak yung kaso nila? Abuso ba yon? Na ipahuli sila at ipakulong? Tanga-tanga talaga tong babaeng to. Ma'am, namumuliti ka na rin siya. Nag-start na. Ay, parang yun yung sense mo. Namumuliti ka? Kayo nga ang namumuliti ka eh. Oh, sinagasaan na yung bata mo, umiyak ka rin kaagad. Oh. 'Di ba? Diyos ko po. Nung ibang kapulisan, may naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam. May naririnig lang daw. Okay na yun. Magbibitiw ka ng ganyang statement sa nasabing interview sa kalagitnaan ng nangyari kay General Torre. Tapos, yung statement mo, daw? Buinas. Pucha. Laking katangahan talaga nitong ni Amy Marcos, mga kapatid, ano? Ay, nako. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko, Oh, hindi daw niya alam. Diyos ko po. Ba't ang dami mong sinasabi dyan? 2 minuto ka in-interview. Oh. Ang dami mong sinasabi dyan. Hindi mo naman pala alam. Okay na ina mo. lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. Ano ba? Hindi naman maaring ganon. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya Mas nakakahiya ka. Mas nakakahiya ka. 'Di ba? Dumaing lang sa'yo yung bata mo. Eh. Pinersonal mo na kaagad si Torre. Pinagbantaan mo na agad yung posisyon ni Torre. Oh, 'di ba? Sino bang mas nakakahiya ngayon, Amy? Well, taong bayan naman, mga kapatid, ano? Ang nakakakita kung gaano ka walang kwenta itong si Amy. Alam nyo, mansa, mga kapatid, ano, sa pangalan ng mga Marcos, itong si Amy. And naniniwala na ako, mga kababayan, ano, doon sa mga lumalabas na mga balita na hindi nga talaga anak ito no, ni late President Marcos Sr. Kasi ang ginagawa niya ngayon, mga kapatid, sinisira niya ang pangalan ng mga Marcos. No, sinisira niya, mga kababayan, ang brand na Marcos. At malay nyo, mga kababayan, ano, paghihiganti ni Amy to doon sa kanyang totoong tatay. Di natin alam, mga kapatid, baka ito si Amy, kaya ganito ginagawa ni Amy, ano, sinisira ang administrasyon ni PBBM dahil gusto niyang ipaghiganti yung kanyang ama na ipinagpalit po ni former First Lady dito kay former President Marcos Sr. Baka di natin alam, mga kababayan, baka yun na nga. No, yun yung dahilan, mga kapatid, kung bakit ganito, no, yung ginagawa ngayon ni Amy. Sinasabotahe yung tawag dito, itong administrasyon ng kanyang kapatid. naging publiko pa yung alitan nila, hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumuliti ka po ni General Torre? Ewan ko kung anong marathon yun. Di niya masagot. Kasi alam niya, mga kapatid, kung sinabi niyang oo, pwede siyang tanongin ng reporter dito na, so ibig sabihin niya na, Senator, nai-insecure ka. Di ba? Hindi niya masagot, mga kababayan. Pakinggan nyo. Pamumuliti ka po ni General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung Hindi mo mabasa kung saan yung direction ng mata ni Amy. No, talagang dinadigest yan ng dinadigest sa utak niya yung tanong, mga kapatid. At baka mabutasan siya. tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Ay, nako. So, mga kababayan, malinaw na. Pinulitika, mga kapatid, ano? Tama ba yung pinulitika? Biktima ng pamumulitika, mga kapatid, itong si General Torre.
Hindi siya nasibak dahil may ginawa siyang mali sa kanyang departamento as PNP chief. Nasibak siya mga kababayan dahil po sa pamumulitika mga kapatid nitong nila Amy Marcos. Anyway guys, hanggang dito na itong video na to. No? Inahantok na talaga ako eh. Kaya, naano din ako. Kanya nga lang mga kapatid. Ano? Hindi ko maiwasang gawin tong content na to ngayon kasi baka makalimutan ko pa bukas no? Itong mga sasabihin ko. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube ano, sa iba pang hindi pa nakakapanood. And pasensya na rin kayo kung ganito yung damit ko dahil grabe kasi ulan dito sa amin mga kapatid. Ano, at hindi pa po natutuyo yung aking mga damit. Hanggang dito na lang. Adios.